Sa isang liblib na baryo sa Aklan, may isang pangalan na ayaw bigkasin na matatanda kapag gabi na. Hindi dahil sa sumpa, kundi dahil sa takot na baka marinig na nilalang na binabanggit nila. Siya si Tomas Turing Villarreal, isang dating mangingisda ng gayo'y kilala bilang albularo at birador. Ngunit bago pa man siya maging kilabot ng mga aswang sa kanilang bayan, isa muna siyang taong halos wala ng pag-asa sa buhay. Si Turing ay lumaki sa hirap. Bata pa lang siya, naulila na sa magulang matapos masangkot ang kanyang ama sa isang barilan laban sa mga illegal na mga ngaso at ang kanyang inay namatay sa lagnat dahil walang pambili ng gamot. Simula noon, natuto siyang mabuhay mag-isa, kumakayod sa pangingisda. Paminsan-minsan ay gumagawa ng trabaho sa bukid, ngunit laging nakararanas ng panlilibak mula sa iba. Maraming nagsasabi na malas siyang kasama sa bangka. Marami raw kasi siyang nadadalang bagyo. Kaya't unti-unti, natutunan niyang iwasan ang karamihan ng tao, maliban sa isa. Si Ramon, isang kababata ni Turing, ang tanging taong hindi siya iniwan. Magkaiba man ang kanilang mundo, si Ramon ay masayahin at laging may bawang biro. Habang si Turing ay tahimik at laging may bakas ng lungkot sa mukha, hindi naputol ang kanilang pagkakaibigan. Tuwing hapon, makikita silang magkasama sa tabing dagat, nagbabalitaan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin ni Ramon na may kakaibang pagbabago sa kilos ng kaibigan niya. Minsan, habang nag-uusap sila sa isang maliit na kubo malapit sa dagat, bigla na lang tumigil si Turing sa pagsasalita at tumitig sa may kakahuyan sa malayo. Nararamdaman mo ba yon? Mahina niyang tanong. Napakunot no si Ramon. Ano? Yung malamig na hangin kahit walang simoy galing sa dagat. At bago pa siya makasagot, isang asong itim ang biglang dumaan sa dikalayuan, walang kaingge at naglaho sa gilid ng puno. Hindi nila alam kung iyon ay hayop lang o may mas malalim na kahulugan. Simula noon, naging madalas ang mga ganitong pangyayari. May maririnig si Turing na yabag sa bubong kahit walang tao. Minsan, habang nangingisda siya mag-isa, may malamig na kamay na parang humawak sa kanyang paa sa ilalim ng tubig, ngunit pagtingin niya ay wala namang tao. At ang pinakakakaiba, sa tuwing malalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, nananaginip siya ng isang matandang lalaki na may puting balbas, may hawak na lumang espingarda, at paulit-ulit na sinasabi, hindi lahat ng balay para sa tao. Sa kabila ng takot, inipilit ni Turing na itago ang lahat. Ayaw niya magmukhang baliw sa mata ng ibang tao. Ngunit isang gabi, habang nag-iinuman sila ni Ramon sa maliit na bangka, hindi na niya napigilan ang magbukas ng kwento. Mont, may kakaiba sa paligid. Parang may sumusubaybay sa akin. Hindi ko alam kung tao o kung ano man sila. Natahimik si Ramon, ngunit pinilit niyang gawing magaan ang usapan. Baka naman may gusto lang sa'yo. Alam mo naman, pugi ka. Napangiti si Turing saglit, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi simpleng biro ang lahat ng iyon. Dumating ang isang gabi ng kabilugan ng buwan. Habang pauwi si Turing mula sa pangingisda, nadaanan niya ang sementeryo sa baryo. Doon, nakarinig siya ng tila pagtawag mula sa isang puntod, mahina, paus, at parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya, pero lumapit siya. At doon niya nakita, isang lumang espingarda na nakapatong sa mismong lapida. Walang taong nakapaligid. Walang bakas ng kung sino ang nagladay. Nang hawakan niya ito, ramdam niya ang bigat, hindi lang ng bakal, kundi ng kakaibang enerhiya na dumaloy sa kanyang mga kamay. At mula sa malayo, sa likod ng mga punong kahoy, may mga matang nanonood. Mula noon, hindi na siya simpleng mangingisda. Kinabukasan, nagising siya na hawak pa rin ang espingarda. Akala niya ay panaginip lang ang lahat, ngunit malinaw ang alaalang iyon. Sinubukan niyang ikwento kay Ramon, ngunit sa halip na matawa, seryosong tumingin sa kanya ang kaibigan. Tur, may alam ako tungkol diyan. Hindi basta-basta iyan. Yan ang baril ng isang albularo na matagal ng patay. Sabi-sabi, kaya niyang barilin ang kahit anong nilalang ng dilim, kahit hindi mo makita,
tatamaan pa rin. Pero may kapalit. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Turing ang baril sa pangkaraniwang pangangaso. Ngunit imbes na ibon o baboy ramo ang mahuli, may mga kakaibang nilalang na biglang lumilitaw, mga aninong walang mukha, malalaking aso na naglalaho sa hangin kapag natamaan, at mga matang kumikislap mula sa dilim. Unti-unting napagtanto ni Turing na may misyon na siyang dala, hindi bilang ordinaryong mangingisda, kundi bilang tagapagtanggol laban sa mga nilalang na kinatatakutan ng kanilang bayan. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging matindi ang mga pagsubok. May mga gabi na naririnig niyang tinatawag siya mula sa kakahuyan. May mga aninong sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. At isang gabi, habang siya at si Ramon ay naglalakad pauwi mula sa bayan, napansin nilang tahimik ang buong paligid. Wala man lang kuliglig o huni ng ibon. Bigla, may malamig na hangin na humampas sa kanilang batok. At mula sa dilim, lumabas ang isang babaeng nakaputing damit, nakalutang ang mga paa, at dahan-dahang lumapit sa kanila. Hawak ni Turing ang baril, nanginginig. "Tur," bulong ni Ramon, "huwag mong babarilin." "Bakit?" tanong niya, halos hindi na makahinga. "Kasi," sagot ni Ramon habang unti-unting lumalayo, "hindi siya ang dapat mong katakutan." At bago pa makapagsalita si Turing, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Naniga si Turing na maramdaman ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit wala roon ang kahit sino. Sa halip, may mabigat na presensyang bumalot sa paligid, parang may mga matang nakatitig mula sa bawat anino. Si Ramon, na kanina ay nasa tabi niya, ay biglang nawala sa paningin. Anging ang babaeng nakaputing damit ang nanatili sa dikalayuan, nakatingin sa kanya na para bang may gustong sabihin ngunit walang lumalabas na salita. Tumakbo si Turing pauwi, hawak-hawak pa rin ang lumang espingarda. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, ngunit tuwing lilingon siya ay wala namang nakikita. Updating sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng dagat, isinara niya ang pinto at isinandal dito ang baril. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, mas lalong sumiksik ang kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan, dumating si Ramon, hingal na hingal. "Tur, kailangan nating mag-usap," sabi nito. "Hindi ka naligtas, at may dapat kang malaman tungkol sa pamilya mo." Napakunot ang noo ni Turing. "Anong ibig mong sabihin?" Himinga ng malalim si Ramon bago nagsalita. "Hindi aksidente ang pagkamatay ng mga magulang mo. At hindi lang sila basta biktima ng sakit o gulo. May kinalaman yon sa nilalang na matagal nang gumagala sa bayang 2. Habang nag-uusap sila, bumalik sa isip ni Turing ang mga alaala ng kanyang ama, isang tahimik ngunit matapang na lalaki. Madalas nitong dalhin si Turing sa kagubatan para magturo ng pangangaso at paggamit ng pana. Ngunit may isang bagay na hindi niya kailanman naintindihan noon. Laging sinasabi ng kanyang ama na, "Huwag kang lalapit sa mga aninong walang katawan." Bata pa siya kaya akala niya ay biro lang iyon. Hanggang sa gabing umulan ng malakas at hindi na bumalik ang kanyang ama mula sa pangangaso. Kinabukasan, bangkay na itong natagpuan. Walang sugat ngunit namumutla na parang naubos ang dugo. Ang kanyang ina naman, ilang buwan matapos ang pagkamatay ng ama, biglang nagkasakit. Hindi tumatalab ang kahit anong gamot, at sa huling gabi nito, mahina nitong ibinulong sa kanya, "Turing, kapag dumating ang oras, hanapin mo ang tagapangalaga ng dagat." Noon, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin yon. Erong gayon, habang sinasabi ni Ramon ang kwento, nagkakaroon ng bigat ang mga salitang iyon. Habang nag-uusap sila, isang matandang lalaki ang dumating sa harap ng kubo ni Turing. Nakasuot ito ng lumang barong, may puting buhok, at may kakaibang liwanag sa mga mata. "Ikaw si Tomas Villarreal," ay niya, ang anak ni Andres Villarreal, ang huling birador ng Aklan. Nagulat si Turing. "Paano mo nalaman ang pangalan ng tatay ko?" Ngumiti ang matanda, ngunit may lungkot sa mga mata. "Dahil ako ang kasama niya sa huling laban bago siya nawala. Ako si Ka Elias Albularo at tagapangalaga ng mutya ng dagat."
Sa sinabi nito, inabot niya mula sa kanyang bayong ang isang maliit na kabibi, makintab at kumikislap kahit walang sikat ng araw. Mutya ng dagat, paliwanag ni Elias. Ito ang bagay na matagal nang hinahanap ng nilalang na pumatay sa mga magulang mo, isang aswang na hindi ordinaryo. Siya si Amaring, isang matandang aswang na kayang magbago ng anyo at manirahan sa tubig o lupa. Ang espingarda na hawak mo ay sa tatay mo galing at may kakayahang tamaan ang kahit anong nilalang na tinatago sa dilim. Pero kung wala ang mutya, hindi mo siya tuluyang mapapahina. Habang nakikinig si Turing, hindi niya alam kung matatakot o matatawa. Arang napakabigat tanggapin na totoo ang lahat ng ito. Ngunit hindi rin niya may kakaila ang mga kakaibang pangyayaring nakikita niya nitong mga nakaraang linggo. Bakit ako? Tanong ni Turing. Hindi ako gaya ng tatay ko. Hindi ako bayani. Isa lang akong mangingisdang hirap mabuhay. Hindi mo pinili ang laban, Thomas, sagot ni Elias. Pero pinili ka ng laban. At kung hindi mo tatanggapin, isa-isa silang kukunin, ang mga taong mahal mo, ang kaibigan mo, eti ang buong baryo. Natahimik si Turing. Sa isip niya, kung totoo nga ang lahat, mas lalo siyang ayaw masangkot. Ngunit sa puso niya, may tinig na nagsasabing hindi siya pwedeng tumalikod. Simula noon, madalas bumalik si Elias sa kubo ni Turing. Tinuturuan siya kung paano alagaan at linisin ang espingarda, kung paano gumamit ng bala na may basbas mula sa mutya ng dagat. Ipinakita rin sa kanya ang iba't ibang halamang ginagamit laban sa masasamang espiritu. Ngunit hindi agad tinanggap ni Turing ang lahat ng ito. Madalas siyang magdahilan para umiwas sa pagsasanay. Pinipilit niyang ipaniwala sa sarili na baka bumalik ang lahat sa normal kung hindi niya papansinin. Pero habang tumatagal, mas lumalala ang sitwasyon sa baryo. May mga alagang hayop na nawawala, at kinabukasan ay matatagpuan na lang na wala ng dugo. May mga taong nagkakasakit ng biglaan at hindi magamot ng doktor. Isang gabi, dumating si Ramon, pawis at takot na takot. May kinuha si Amaring. Si Aling Rosa, yung matanda sa kabilang baryo. Dinela niya sa may ilog at, wala na tayong oras. Sa pagkakataong iyon, hindi na alam ni Turing kung tatakbo siya o lalaban. Humawak siya sa espingarda, mabigat sa kamay ngunit parang humihinga. Mula sa mesa, kinuha niya ang mutya ng dagat na iniwan ni Elias, inilagay sa kanyang bulsa, at tumingin kay Ramon. Kung totoo ang lahat ng ito, bulong niya, kailangan kong makita kung gaano kalakas ang kalaban natin. Bago pa sila makalabas ng kubo, may kumetok sa pinto, 3 malalakas na katok, mabagal, at parang may mabigat na kamay sa likod nito. Napetingin silang dalawa sa isa't isa. Walang ibang tunog sa paligid maliban sa hampas ng alon sa dalampasigan. Unti-unting bumukas ang pinto at sa may liwanag ng buwan, lumitaw ang isang nilalang na kalahating tao, kalahating isde, balot ng itim na kaliskis, may mahahabang kuko, at mga metang kumikislap na parang berde. Tomas Villarreal, nagsalita ito sa tinig na parang halong hangin at tubig. Ang dagat ay dumudugo na. At kung hindi ka kikilos, lulunurin niya ang lahat. Nanatiling nakatayo si Turing, hawak-hawak ang espingarda, habang nakatitig sa nilalang sa pintuan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Isang syokoy, kakaibang anyo ng tao at isda. Ngunit may mukha na puno ng galit at lungkot. Parang may sinasabi ang mga mata nito na hindi lang basta pagbabanta, kundi babala. Anong gusto mo sa akin? Mahinan ngunit matigas na tanong ni Turing. Hindi ako kaawe, sagot ng syokoy, habang ang tinig nito'y parang alon na humahampas sa batuhan. Ako ang bantay ng dagat. At nakikita ko na nagbabalik na si Amaring. Hindi ka handa, Thomas. At kung patuloy mong tatanggihan ang kapalaran mo, mawawala sa iyo ang lahat gaya ng nawalan noon. Sa salitang iyon, parang hinugot ang lahat ng hangin sa dibdib ni Turing. Bumalik sa isip niya ang gabing namatay ang kanyang ina, kung paanong hawak-hawak niya ang kamay nito. Ngunit wala siyang nagawa. Bumalik ang alaala ng mga panahong iniwasan siya ng mga tao, itinaboy, tinawag na malas.
Ang lahat ng sugat na pilit na niyang kinalimutan ay muling bumukas. Ngunit may isa pang sugat na mas malalim, isang lihim na matagal niyang inilibing. Bago pa man mamatay ang kanyang ama, isang gabi narinig niya itong nakikipagtalo sa isang babae sa may dalampasigan. Hindi niya malinaw na nakita ang mukha nito, pero tandang-tanda niya ang tinig, malamig, malambing, at nakakatindig balahibo. Sinabi ng babae, "Ibibigay mo sa akin ang mutya, Andres, o kukunin ko ang anak mo." Pagkatapos noon, bigla na lang nag-iba ang kilos ng kanyang ama, mas naging tahimik, laging may dalang baril, at madalas mawala sa gabi. Hindi na siya nagtanong noon, pero ngayon, unti-unting nabubuo sa isip niya na ang babaeng iyon, marahil si Amaring. "Bakit ako?" Bulong niya halos sa sarili na lang. "Bakit palaging ako ang may pasan ng lahat? Hindi ba pwedeng iba na lang?" Tahimik na tumingin ang Shokoy sa kanya. "Hindi mo maunawaan gayon, pero may dugo sa iyo na hindi basta-basta. At iyon ang dahilan kung bakit hinahanap ka niya." Bago pa siya makasagot, narinig nila ang isang sigaw mula sa labas. Sigaw ng isang babae, puno ng takot. Mabilis silang lumabas, ngunit pagdating sa pampang, wala silang nakita kundi ang mga yapak sa buhangin na bigla na lang naglaho bago umabot sa tubig. Sinimulan na niya, sabi ng Shokoy, at saka ito lumubog sa dagat, nag-iiwan na malamig na katahimikan. Kinagabihan, halos hindi makatulog si Turing. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang sinabi ng Shokoy, eti ang mga alaala ng kanyang mga magulang. Ramdam niya ang bigat ng espingarda sa tabi ng kanyang higaan, arang paalala na kahit gusto niyang tumakas, hindi siya makakawala. Bago sumikat ang araw, dumating si Ramon, tawis at hingal. "Tor, may nangyari na naman." Si Mang Kanor, yung mangingisda sa kabilang baryo, nakita raw na may malaking anino sa ilalim ng bangka niya, tapos biglang bumaligtad. Hanggang gayon, hindi pa siya natatagpuan. Naglakad silang dalawa papunta sa pampang. Habang nag-uusap ang mga tao, may naramdaman si Turing na malamig na hangin mula sa kakahuyan. At sa gilid ng kanyang paningin, may gumagalaw, isang maitim na anino, parang taon ngunit walang mukha. Sinundan niya ito, ngunit tuwing lalapit siya, bigla itong nawawala. "Tor, saan ka pupunta?" sigaw ni Ramon. "May nakita ako," sagot niya. "Hindi ko alam kung ano, pero sinusundan tayo." Pagbalik nila sa baryo, halos lahat ay nakatingin kay Turing na parang siya ang may kasalanan. May mga bulong-bulungan. Simula nang bumalik yan sa dagat, puro malas na ang nangyayari. Baka dala niya ang sumpa ng tatay niya. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Turing. Alam niyang kailangan niyang magpasya, pero ang idea na muling masaktan o mawalan ng mahal sa buhay ay parang sugat na ayaw niyang muling buksan. Kinagabihan, dumating si Elias. "Thomas, wala ng oras. Kung hindi ka magsasanay ngayon, mas lalo kang magiging biktima." "Hindi ko alam kung kaya ko," sagot ni Turing. "Hindi ko nga nailigtas ang pamilya ko noon. Paano ko maliligtas ang buong baryo?" "Dahil ngayon, may hawak ka ng sandeta at katotohanan," sagot ni Elias, sabay abot na maliit na sisidlan na yari sa kabibi. Ito'y pinaghalo ng mutya at dugo ng bantay dagat. Kapag pinagsama mo sa bala, kaya nitong paslangin kahit ang pinakamatandang aswang. Pero tandaan mo, bawat paggamit ay may kapalit, isang alaala ang mawawala sa iyo. Napalunok si Turing. Hindi siya agad sumagot. Hindi niya alam kung handa siyang mawala ang mga alaala ng kanyang buhay, lalo na't iyon na lang ang natitirang koneksyon niya sa kanyang mga magulang. Ngunit bago siya makapag-isip pa, muling gumalaw ang dilim sa labas ng kubo. May kumalabog sa bubong, mabigat, mabagal, parang gumagapang. Sabay sumunod ang kaluskos sa dingding, at mula sa siwang ng bintana, may sumilip na dalawang mata na pula at kumikislap. Binaril ni Turing ng walang pag-aalinlangan. Umalingaw-ngaw ang putok, at sa sandaling iyon, narinig nila ang isang malakas na hiyaw na hindi mula sa tao. Ngunit paglabas nila, wala na roon ang nilalang, tanging bakas ng nasunog na lupa at amoy ng asupre ang naiwan. Himinga ng malalim si Elias. Sinusubukan niya.
Inapahina niya ang loob mo bago ang huling laban. Hindi kumibo si Turing. Sa loob-loob niya, alam niyang tama si Ka-Elias. Ngunit alam din niyang bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalapit si Amaring. At sa bawat gabi, naririnig niya ang bulong ng babaeng iyon mula sa kanyang kabataan. Ibibigay mo sa akin ang mutya, o kukunin ko ang anak mo. Ngayon, siya na ang anak na tinutukoy. At alam niyang oras na lang ang bibilangin bago kunin ng dilim ang lahat ng mahalaga sa kanya. Sa malayo, mula sa dagat, isang kakaibang liwanag ang sumilay, parang apoy na kulay asul na lumulutang sa ibabaw ng tubig. At sa ilalim nito, anino malaki at mabagal na papalapit sa pampang. Tumayo si Turing, hawak ang espingarda, at sa unang pagkakataon, hindi siya umurong. Ngunit sa puso niya, alam niyang wala pa siya sa kalahati ng tunay na laban. Mula sa pampang, nakatitig si Turing sa kakaibang liwanag sa gitna ng dagat. Hindi iyon basta ilaw, parang apoy na aso, gumagalaw ng mabagal, paikot-ikot, na para bang may hinahanap. Sa ilalim nito, anino malaki at mabigat ang gumagalaw sa dilim ng tubig. Bawat galaw ay nagdudulot ng banayad na pag-alon hanggang sa baybayin. Bulong ni Ramon, nakatayo sa tabi niya. Hindi na to normal. Kahit nung malalakas ang bagyo, wala akong nakitang ganyan. Hindi sumagot si Turing. Ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na siya mismo ang pakay ng nilalang na iyon. Mula sa malayo, para may tinig na umukilkil sa isip niya. Malapit na, tumas malapit na. Pagbalik nila sa kubo, agad na nagsimula si Ka-Elias sa paghahanda. Kailangan nating tapusin ang lahat bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan, sabi nito habang inilalapag ang isang lumang kahon sa lemesa. Binuksan niya ito at inilabas ang mga lumang bala. Bawat isa'y may ukit na simbolo at nakapaloob sa balat ng kabibi. Ito ang mga bala na binasbasan ng mutya ng dagat. Hindi mo dapat sayangin. Bawat isa ay kapalit ng isang alaala mo. At kapag naubos, wala nang makakapigil sa kanya. Habang pinapanood niya ang mga bala, napalunok si Turing. Aano kung mawala ang lahat ng alaala ko? Aano kung peti mukha ng mga magulang ko? Hindi ko na matandaan. Tumingin si Ka-Elias sa kanya. Seryoso. Mas mabigat ang mawala ang lahat ng mahal mo ngayon kaysa sa mga alaala mo kahapon. Tumalikod si Turing, hindi makatingin sa kanila. Naisip niya si Ramon, ang tanging kaibigan niyang hindi siya iniwan kahit kailan. Kung si Ramon ang susunod na kunin ng dilim, handa ba siyang magsakripisyo? Hindi siya sigurado. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang paghahanda. Tinuruan siya ni Ka-Elias kung paano gumamit ng espingarda ng mabilis at tiyak. Sa bawat putok, ramdam niya ang bigat ng baril, hindi lang sa pisikal, kundi sa kaluluwa. Si Ramon naman, kahit hindi sanay sa labanan, ay nagdala ng matulis na sibat at ilang palaso, bili pinapakita na handa siyang sumuporta. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang kakaibang nangyayari sa baryo. May batang biglang nagkasakit na mataas na lagnat matapos maligo sa dagat at nang tignan ng mga tao, may marka sa kanyang braso, 3 mahahabang guhit na parang galos ng matalim na kuko. May mga bangkay ng isda na palutang-lutang sa pampang, kulay abo at walang meta. Sa gabi, may mga aninong dumadaan sa bubong ng mga bahay, mabibilis at tahimik, na parang naghahanap ng isang tao. Isang gabi, habang nagbabante si Turing sa labas ng kubo, nakarinig siya ng yabag mula sa kakahuyan. Hawak ang espingarda, dahan-dahan siyang lumapit. Doon niya nakita ang 3 nilalang na nakayuko sa isang bangkay ng kambing. Nilalapa ang laman nito. Nang lingunin siya ng isa, nakita niya ang matulis nitong ngipin at mga mata na kulay dilaw, kumikislap sa dilim. Binaril niya ang isa, at agad itong naglaho sa usok na may amoy ng asupre. Ngunit ang dalawa ay mabilis na tumakbo palayo, parang ipinapakita lang na kaya nilang tumakas kahit kailan. Pagbalik niya sa kubo, nakita niyang gising si Ramon, hawak ang sibat. Narinig ko ang putok. Ano yun? Mga alagad niya, sagot ni Turing. Tinitignan lang tayo. Sinusukat.
Habang kapalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, mas lalong lumalakas ang presensya ni Amaring. Minsan, habang nag-iensayo si Turing, naririnig niya ang bulong nito sa hangin, mga salitang hindi niya lubos maintindihan, pero alam niyang patungkol sa kanya. Minsan naman, sa tubig, nakikita niya may babaeng nakatayo sa gitna ng dagat, nakaputing damit, nakatingin sa kanya. Ngunit kapag pinikit niya ang mata at muling tumingin, wala na ito. Isang hapon, habang nag-ayos ng bala, dumating ang isang matandang babae mula sa baryo. Tumas nakita ko siya. Nanginginig nitong sabi. Si Amaring nasa ilog. Hindi ko alam kung bakit ako pinayagan niyang mabuhay, pero naramdaman ko, parang minamarkahan niya ang lahat ng daraanan niya. Pagkasabi nito, hinubad ng matanda ang damit sa balikat at ipinakita ang tatlong guhit na parang paso, kumikislap na kulay berde. Natahimik si Turing. Hindi na lang ito simpleng laban, isa-isa ng tinatamaan ng dilim ang mga taong mahalaga sa kanya. At alam niyang oras na lang ang bibilangin bago peti si Ramon ay madamay. Gabi bago ang kabilugan ng buwan, nagtipon sila sa loob ng kubo, si Turing, si Ramon at si Elias. Sa gitna ng mesa, nakapatong ang espingarda, mga bala at mutya ng dagat. Sa labas, tahimik ang buong baryo, parang lahat ay humihinga ng mababaw, naghihintay sa kung anong darating. Kapag nagsimula na ang laban, hindi na tayo pwedeng umatras, sabi ni Elias. Pero huwag kayong magpapadala sa galit. Ang galit ay ginagamit ng kaaway para gawing mahina ang puso mo. Tahimik si Ramon, ngunit baka sa kanyang mukha ang takot. Tor, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Tumingin si Turing sa kanya, at sa unang pagkakataon, ngumiti ng kaunti. Huwag mong sabihin, yan. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Pagpatak ng hating gabi, biglang lumakas ang hangin mula sa dagat. Narinig nila ang mga alon na parang may binabangga sa gitna. Kasunod noon, may mga sigaw mula sa malayong bahagi ng baryo, mga sigaw na mabilis na natigil. Tumayo agad si Turing, hawak ang espingarda. Dito na siya, bulong ni Elias. Mula sa pinto ng kubo, nakita nila sa dikalayuan ang isang pamilyar na liwanag, ang apoy na aso sa ibabaw ng dagat, ngunit mas malaki ng gayon, mas maliwanag at mas mabilis ang paggalaw. Sa ilalim nito, malinaw na ang hugis ng isang napakalaking nilalang, ang mga galamay nito'y umaabot sa pampang. Hindi pa ito ang huling laban, sabi ni Elias, pero kung hindi natin siya haharangin ngayon, baka wala na tayong umabot sa huli. Habang nakahawak si Turing sa baril, ramdam niya ang lamig na gumagapang mula sa lupa paakyat sa kanyang mga paa. Sa dilim ng gabi, mula sa pagitan ng mga puno, may dalawang pulang mata ang sabay na bumukas, malalaki, malalim at puno ng put. Sa loob-loob niya, alam niyang darating ang oras ng paghaharap. Pero ngayong gabi, hindi niya alam kung makaliligtas sila hanggang bukas. Sa gabing iyon, habang bumubuhos ang ulan at ang hangin ay parang may dalang mga daing mula sa kung saan, napansin ni Ruben na tahimik si Turo. Karaniwan, kahit sa gitna ng panganib, may banat o biro ang kaibigan niya para gumaan ang pakiramdam. Pero ngayong gabi, iba. May lungkot sa mga mata ni Turo na para bang may itinatagong mabigat na lihim. Naiisip ko lang kung ano mangyari kung matalo tayo. Mahina at halos pabulong na sabi ni Turo habang pinapainit ang kanyang kamay sa apoy. O kung hindi mo pala kilala ng lubusan ang kaaway mo. Kumunot ang no ni Ruben. Ano ibig mong sabihin? Tanong niya, medyo kinakabahan. Tumingin si Turo sa kanya at sa unang pagkakataon, may takot sa mata na matagal na niyang kaibigan. May mga bagay na hindi ko sinabi sa iyo. Mga bagay na baka mas lalo kang magalit. Bago pa man makasagot si Ruben, may malakas na kalabog mula sa labas ng kubo. Tumigil ang ulan, pero naroon pa rin ang malamig na simoy ng hangin na parang dumadaan sa buto. Sabay silang lumabas at tumambad sa kanila ang mga patay na manok ng kapitbahay, nakahilera sa lupa, at sa dibdib ng bawat isa'y may nakaukit na kakaibang simbolo. Ang luma at basang albularyo, si Mang Lando, dumating mula sa dilim.
Hindi ito gawa ng karaniwang aswang. Mahinang sabi niya. May mas malalim na dahilan at may mas malapit na kasangkot. Sa mga salitang iyon, tumingin si Ruben kay Turo, pero umiwas ito ng tingin. Arang biglang kumapal ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Lumipas ang mga araw, at habang mas lumalapit ang takdang gabi ng laban, mas damang-dama ni Ruben ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa takot sa kaaway, kundi dahil sa iniisip niyang pagtataksil mula sa taong matagal niyang pinagkatiwalaan. Ngunit wala siyang oras para magduda ng matagal dahil nagsimulang magpakita ang kaaway sa paraang hindi pa niya naranasan. May mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin kahit sa maliwanag na araw. Mga bulong sa gabi na parang mga tinig ng kanyang yumaong ama, pero puno ng panlilinlang. May isa pang gabi na pagising niya. May nakapatong na lumang banga sa kanyang dibdib, puno ng itim na tubig at nakalutang sa ibabaw nito ang maliit na piraso ng mutiang iniabot sa kanya ng diwata. Parang babala o pagbabanta. Naging mas mapanganib ang pagsasanay nila. Kapag binubuksan niya ang mutya, ramdam ni Ruben na may puwersang gustong kumawala. Isang lakas na hindi niya sigurado kung kaya niyang kontrolin o baka siya mismo ang lamunin. Tinuruan siya ni Mang Lando kung paano pigilin ang sobrang paggamit nito, pero sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang lumalakas ang tawag ng kapangyarihan sa kanya. Isang gabi, bago sila magsimula ng panibagong ensayo, biglang naglahong parang usok si Turo. Wala sa kampo, wala sa paligid. Kinabukasan, bumalik ito na may mga gasgas sa braso at amoy ng kakaibang usok sa katawan. Nang tanungin ni Ruben, mumiti lang ito at sabing, may inayos lang ako. Pero ramdam ni Ruben na nagsisinungaling siya. Sa susunod na araw, habang mag-isa si Ruben sa gubat, narinig niya ang tinig ng diwata. Hindi lahat ng nasa tabi mo, kaibigan, malamig na bulong nito. At hindi lahat ng tinatawag mong kaaway, tunay na kalaban. Nagtanong siya kung sino ang tinutukoy nito. Pero bago pa siya makatanggap ng sagot, sumulpot mula sa kadiliman ang isang nilalang, matay kumikislap na pula, balet na parang luma at tuyong kahoy. Hindi ito ang pangunahing aswang, pero halatang isa sa mga alagad. Hinabol siya nito, at sa gitna ng takot, ginamit niya ang mutya ng mas matindi kaysa dati. Sa isang iglap, tinamaan na malakas na bugso ng liwanag ang nilalang, at naglaho ito na parang abo sa hangin. Ngunit kasabay ng tagumpay, nakaramdam siya ng kakaibang hapdi sa kanyang dibdib, parang may kumakain sa kanya mula sa loob. Narinig niya ang tinig ng diwata muli. Kapag lagi mong ginagamit ang kapangyarihan, may kapalit. Tandaan mo, Yen, Ruben. Pagbalik niya sa kampo, nakita niyang kausap ni Turo si Mang Lando ng palihim. May inaabot na maliit na sisidlan na may kakaibang liwanag sa loob. Nang makita siya, biglang tinago ni Turo ang sisidlan at nagbago ang usapan. Anong meron? Tanong ni Ruben, tinatapunan ng tingin ang kaibigan. Pero ngumiti lang si Turo, tulad ng deity. Sa mga sandaling iyon, lalong bumigat ang pakiramdam ni Ruben. Hindi na niya alam kung mas natatakot siya sa kaaway o sa taong dapat niyang pagkatiwalaan. At sa dilim ng gabing iyon, mula sa pinakamalayong bahagi ng kagubatan, may umaalulong na parang halakhak, malamig, mahaba, at puno ng panunuya. Arang sinasabi nitong alam na ng kaaway ang lahat ng kanilang plano. Sa ilalim ng madilim na kalangitan ng Aklan, tila huminto ang oras habang nakatayo si Cardo sa gitna ng bakanting palayan. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may kasamang bulong ng mga kaluluwang matagal nang nanahimik. Sa kanyang harapan, mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang hugis ng nilalang na matagal niyang kinatatakutan, ang aswang na matagal nang nagpapahirap sa baryo at pumapatay sa mga inosenteng tao. Hindi na ito parang karaniwang halimaw, mas malaki, mas mabangis at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng kanyang naisip. Ang mga mata nitong pula ay tila apoy na gutom sa dugo, at ang bawat paghinga nito ay parang mabigat na hampas ng bagyo. Sa kanyang kamay, mahigpit na hawak ni Cardo ang lumang baril na iniabot sa kanya ng matandang albularyo. Hindi ito basta armas,
Nakaukit dito ang mga lumang simbolo at dinasalan ng mga sinaunang babaylan. Ngunit kahit alam niya makapangyarihan ang baril na iyon, nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri. Sa kanyang isipan, sumisigaw ang dalawang tinig, ang takot na baka siya ang sumunod na biktima, at ang galit na dulot ng mga taong nawala sa kanya. Sa gilid niya, naroon si June, ang kanyang matalik na kaibigan, hawak ang isang patalim na binendisyunan sa ilog. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, sumulyap si Cardo kay June at napansin niya ang kakaibang tingin nito, parang may itinatago. Hindi iyon tingin ng isang taong handang lumaban ng buong puso. May bahid ng pag-alinlangan, ng hiya o bakan kasalanan. Sa gitna ng napipintong panganib, pumasok sa isipan ni Cardo ang hinala. May alam si June na hindi niya sinasabi. Biglang sumiklab ang hangin at mula sa dilim ay nagliparan ang mga anino, mga alagad ng aswang. Mahahaba ang kuko at mabibilis ang galaw. Tumalon sila mula sa mga puno at nagsimulang palibutan sina Cardo. Walang oras para mag-isip, inaputok niya ang baril. Isang putok, dalawang putok, bawat bala ay may kasamang liwanag na parang kidlat, sumusunog sa balet ng mga nilalang. Si June naman ay humampas ng patalim, ngunit halatang kinakabahan, parang hindi buo ang loob. Habang nagpapatuloy ang laban, lumabas na ang tunay na anyo ng pinuno ng mga aswang. Ang balet nito ay kulay abo, ang mga pakpak ay kasing laki ng punong niyog, at ang ngiti ay puno ng pangungutya. Cardo, mababa ngunit malinaw ang boses nito. Hindi mo kayang tapusin ito. May dugo ka naming dumadaloy sa iyo. Arang sumabog ang mundo ni Cardo sa narinig. Anong ibig sabihin ng aswang? Paano may dugo ng halimaw sa kanya? Tumitig siya kay June, nang gayo'y nakayuko. June, alam mo ba to? Nanginginig ang tinig ni Cardo. Ngunit bago pa man makasagot si June, umateke muli ang pinuno ng aswang. Inilit ni Cardo na alisin sa isip ang mga tanong at ituon ang lakas sa laban. Nagsalubong ang baril at matinding kapangyarihan ng kaaway. Bawat tama ng bala ay tinatablan ang halimaw ngunit hindi tuluyang bumabagsak. Sa bawat hampas ng pakpak at bawat sigaw nito, pinipiga ang puso ni Cardo. Sa likod ng lahat ng ingay, naririnig pa rin niya ang sariling galit at takot na sumisigaw sa loob niya. Ngunit dumating ang sandaling kailangan niyang pumili. Habang nakikipagtagisan siya sa pinuno, isang nilalang mula sa likod ang sumugod kay June isang iglap. Kailangan niyang magpasya, iligtas ang kaibigan na maaaring nagtaksil sa kanya, o tapusin na ang halimawang gayon. Inili niyang iligtas si June, mabilis siyang tumakbo. Itinulak ang kaibigan palayo, at siya ang tinamaan ng matalim na kuko sa tagiliran. Ramdam niya ang init ng dugo na umaagos, ngunit sa perehong sandali, inaputok niya ang baril diretso sa puso ng halimaw. Isang malakas na liwanag ang sumabog, at narinig niya ang malutong na sigaw nito bago bumagsak sa lupa. Tahimik ang paligid matapos iyon. Tanging tunog ng kanyang mabigat na paghinga at mga kuliglig ang maririnig. Ang mga anino ay naglaho, at ang hangin ay tila humupa. Pero habang nakahandusay si Cardo, naramdaman niya ang malamig na kamay ni June sa kanyang balikat. Cardo, patawad, ako ang nagdala sa kanila dito. Gusto ko lang makuha ang kapatid ko mula sa kanila, pero may kapalit. Arang bumigat ang hangin. Hindi na niya alam kung ano ang mas masakit, ang sugat sa kanyang katawan o ang sugat sa kanyang puso. Ngunit bago pa siya mawalan ng ulirat, naramdaman niyang may malamig na dumampi sa kanyang bulsa, ang mutiyang ibinigay ng albularyo. Mula rito, isang mahina ngunit malinaw na tinig ang bumulong. Hindi pa tapos, Cardo, mas malaking dilim ang darating. At bago siya tuluyang mawala ng malay, nakita niya sa malayo ang isang pairs ng mga matang pula, nakangiti, at mas mabangis kaysa sa kanina. Parang ang napatay niya ay simula pa lamang. Matapos ang huling salpukan, halos di ko maramdaman ang bigat ng katawan ko. Parang wala na akong lakas, pero pinipilit ko pa ring tumayo. Ang paligid ay puno ng abo, amoy ng sinunog na dahon at dugo ng hayop, at malamig na hangin na tila dumadaan sa buto ko. Nakatayo ako sa gitna ng gubat na minsan ay naging tahimik na kanlungan.
Pero ngayon ay parang libingan ng lahat ng ipinaglaban ko. Nakahandusay sa tabi ang katawan ni Kaloy, kaibigan kong tinuring ko ng kapatid. Wala na siyang buhay, pero nakahawak pa rin sa matandang baril na pinasa sa akin ng isang matagal ng albularyo. Arabang sa huling sandali niya, ayaw niya akong iwanan ng walang sandata. Lumapit ako, lumuhod at hinaplos ang mukha niya. Patawad, Kaloy, bulong ko, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. Kung hindi dahil sa akin, baka buhay pa siya. Kung hindi ako pumayag na tahakin ang landas na to, baka hindi siya nadamay. Pero alam ko rin, kung hindi namin ginawa to, mas marami pang buhay ang mawawala sa kamay ng aswang na iyon. Sa di kalayuan, nakaupo sa isang malaking bato ang matandang albularyo. Halata sa mukha niya ang pagod, at ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Ganito talaga, Hijo, sabi niya mahina. May kapalit ang bawat tagumpay at minsan, hindi ito ang kapalit na handa tayong tanggapin. Wala na akong nasabi. Tumango lang ako habang pinipigil ang luha. Mula sa likuran ko, narinig ko ang mahihinang yabag. Paglingon ko, isang maliit na nilalang ang nakatayo doon, ang diwata na minsang nagbigay sa akin ng mutya. Lumapit siya at iniabot sa akin ang isa pang piraso ng kumikislap na bato. Hindi pa tapos ang lahat. Mahinahon niyang sabi. Ang halimaw na iyon ay bumagsak, pero ang sumpa ay nananatili sa lupaing ito. Isa ka pering bante. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o masaktan sa narinig ko. Hindi ko na nga alam kung kaya ko pa. Bumalik kami sa baryo dala ang mabigat na balita. Ang mga tao, una ay masaya na marinig na wala na ang aswang na matagal nilang kinatatakutan. Pero nang makita nilang wala na si Kaloy, natahimik ang lahat, lalo na si Aling Marta, nanay niya. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang kamay ko at sinabing, "Salamat, Hijo, kahit masakit, alam kong pinili ng anak ko ang tama." Hindi ko alam kung paano ko nagawang ngumiti sa gitna ng lahat, pero ginawa ko. Marahil para lang hindi niya makita kung gaano ako wasak sa loob. Lumipas ang mga araw, pero hindi na bumalik sa dati ang buhay ko. Laging tahimik ang gabi, pero hindi ito ang uri ng katahimikan na nagpapakalma. Ito'y katahimikan na parang naghihintay ng susunod na unos. Madalas kong maramdaman ang presensya ng mga mata na nakatingin mula sa dilim. Minsan, sa hangin, nadidinig ko ang boses ni Kaloy, para bang pinapaalalahanan akong huwag bumitaw. Minsan naman, tila ramdam ko ang bigat ng baril sa baywang ko, at ang mutya sa aking bulsa, para bang tinutulak akong maging handa sa anumang oras. Isang gabi, habang nakaupo ako sa may hagdan ng bahay at nakatingin sa malayong gubat, dumating ang matandang albularyo. Tahimik siyang naupo sa tabi ko at matagal kaming walang imik. Sa huli, nagsalita siya. Alam kong hindi mo pinili ang buhay na ito, pero ikaw lang ang kayang pumasa nito. Tiningnan ko siya at hindi ko naitago ang tanong sa mata ko. Bakit ako? Ngumiti lang siya, pero may lungkot sa kanyang ngiti. Dahil minsan, Hijo, ang mga sugatan ang mas matatag. At ang pusong nawalan ay pusong marunong lumaban. Pagkatapos noon, unti-unti kong tinanggap ang bago kong pepel. Nagsimula akong magbantay tuwing gabi, magdala ng baril at mutya saan man ako magpunta, at makinig sa mga bulong ng hangin na minsang nagbabala ng panganib. Hindi ako naghanap ng laban, pero hindi ko rin tinakbuhan ang anino. Sa tuwing naiisip ko si Kaloy, ang sakit ay nariyan pa rin, pero may kasamang kakaibang tapang. Hanggang isang gabi, habang nakamasid ako sa gilid ng gubat, may kumislap na pulang liwanag mula sa malayo. Hindi ito parang apoy, kundi parang mata na nagmamasid. Napatayo ako. Mahigpit na hinawakan ang baril at naramdaman kong muli ang bigat ng mundo sa balikat ko. Pero ngayong pagkakataon, hindi na ako umatras. Tumayo ako ng matatag kahit kumakabog ang dibdib ko at sinabi sa sarili ko, kung may kasunod man, haharapin ko. Sa buhay, may mga laban na natatapos at may mga laban na nag-iiwan ng sugat na hindi nagagaling. Pero sa pagitan ng sakit at tapang, may isang bagay na mas matibay, ang pagpili na lumaban muli.
At alam mong pwede ka na namang masaktan. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi galing sa panalo, kundi sa kakayahang bumangon sa gitna ng pagkatalo. At sa gabing iyon, habang ang dilim ay unti-unting lumalapit, alam kong isa lang ang malinaw sa akin, sa mundong puno ng halimaw. Minsan, kailangan mong maging halimaw din, pero ang klase ng halimaw na nagbabante, hindi naninila.